Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay parang isang bituin sa kalangitan. Minsan, kailangan mo munang mapunta sa pinakamadilim na lugar para lang makita ang tunay nitong liwanag. Paano kung ang taong hindi mo inaasahan sa isang lugar na dayuhan ang siyang magiging dahilan para muli kang maniwala sa pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng palasyo. Nabitawan ni Tala ang mamahaling plorera na gawa sa porselana. Ang mga piraso nito ay kumalat sa makintab na sahig na gawa sa marmol, tila mga basag na pangarap. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa halaga ng nabasag na gamit, kundi dahil sa kahulugan nito. Ang bawat pagkakamali sa mansyon ng mga Montefalco ay may katumbas na kabayaran. At ang kabayarang iyon ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng kanyang trabaho. Ang tanging bagay na bumubuhay sa pag-asa para sa kanyang anak sa Pilipinas. Dali-dali niyang pinulot ang bawat piraso. Nanginginig ang mga daliri. Hindi niya namalayan ang pointy na bahagi na humiwa sa kanyang palad. Naramdaman na lamang niya ang init ng dugo na dumaloy kasabay ng mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito ang buhay niya sa loob ng 3 taon dito sa Kuwait. Isang anino na gumagalaw sa isang palasyong pag-aari ng iba. Isang katawan na pagod, isang isip na laging nag-aalala, at isang pusong puno ng pangungulila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at maingat na tinipon ang mga bubog. Itinago niya ang mga ito sa isang basahan na para bang sa pagtatago nito ay maitatago rin niya ang kanyang pagkakamali. Bumalik siya sa paglilinis ng malawak na sala. Bawat kuskos ng basahan sa sahig ay tila isang dasal. Sana po, huwag nilang mapansin. Sana po, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Sa gitna ng pagod, napahinto siya sa tapat ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Ang nakita niya ay hindi ang sarili, kundi ang refleksyon ng isang babaeng halos hindi na niya makilala. Isang babaeng may malalalim na mga mata dahil sa kulang sa tulog. Isang babaeng ang mga ngiti ay laging pilit. Malayo sa masayahing tala na iniwan niya sa Pilipinas. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, kinuha niya ang isang litrato na halos sira na at lukot-lukot dahil sa araw-araw niyang pagyakap dito. Ang kanyang anak, ang kanyang si Maya, ang kanyang nag-iisang bituin. Sa litrato, nakangiti ito ng malapad, kahit na ang katawan nito'y payat at ang mga matay may bahid ng karamdaman. Iyon ang ngiting nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon sa bawat araw. Para sa'yo ito, anak. Konting tiis na lang. Uuwi rin si nanay. Bulong niya sa hangin. Isinuksok niya pabalik ang litrato sa kanyang bulsa, kasabay ng pagtulo ng isang takas na luha. Tala. Ang malamig at walang emosyong boses ni Madam Ligaya ay tumusok sa kanyang tainga. Agad niyang pinunasan ang kanyang pisngi at humarap sa amo. Yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Bukas ng umaga, darating ang mga bisita ko para sa isang tea party. Siguraduhin mong ang hardin ay malinis na malinis at ang mga kubyertos na pilak ay kumikinang na parang bago. Ayoko ng anumang pagkakamali. Utos nito, ang mga matay hindi man lang tumitingin sa kanya. Sa halip ay nakatuon sa sariling refleksyon sa salamin. Opo, madam, sagot ni Tala. Ang boses ay halos hindi marinig. Good. Iyon lang ang sinabi ni Ligaya. Bago ito tumalikod at naglakad paalis, ang tunog ng takong ng mamahalin nitong sapatos ay umalingaw-ngaw sa kabahayan. Para kay Madam Ligaya, si Tala ay hindi isang tao.
Isa lamang siyang gamit, isang parte ng bahay na kailangang gumana ng maayos. Nang gabing iyon, matapos ang walang katapusang gawain, nagkulong si Tala sa kanyang maliit na silid. Ito na ang pinakahihintay niyang sandali sa buong araw. Binuksan niya ang kanyang luma at basag na cellphone at hinintay ang tawag. Makalipas ang ilang saglit, lumiwanag ang screen at lumitaw ang mukha ng kanyang anak. "Nanay?" Masayang bati ni Maya. Ang boses ay tila musika sa pandinig ni Tala. "Hello anak ko, kumusta ka na? Uminom ka na ba ng gamot mo?" Sunod-sunod na tanong ni Tala. Pinipilit pasiglahin ang sariling boses para maitago ang pagod. "Opo, Nay. Medyo masakit lang po ang ulo ko kanina. Pero okay na po ako ngayon. Tita, pakita mo kay Nanay yung drawing ko." Inilipat ng kapatid ni Tala ang kamera sa isang papel na may guhit ng 2 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bituin. "Ikaw po ito, Nanay. Tapos ako. Hinihintay po kita sa ilalim ng paborito nating bituin." Muling nanubig ang mga mata ni Tala. "Ang ganda, anak. Itago mo yan, ha? Pag-uwi ko, ilalagay natin yan sa pader ng kwarto mo." Nagpatuloy ang kanilang maikling kwentuhan, puno ng tawanan at pangungumusta. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, nakikita ni Tala ang pamumutla sa mukha ng anak at ang bahagyang panghihina sa boses nito. Alam niyang kailangan na nitong magpahinga. Nang matapos ang tawag, niyakap ni Tala ang kanyang unan. Ang saya na dulot ng pag-uusap nila ay mabilis na napalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat araw na malayo siya ay isang panganib para sa kalusugan ng kanyang anak. Kailangan niyang mag-ipon. Kailangan niyang magtiis. Hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Kahit hating gabi na, bumalik siya sa kusina para simulan ang paghahanda para sa party kinabukasan. Habang nagpupunas ng mga kubyertos na pilak, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa Pilipinas. Ang katawan niya ay narito sa disyerto ng Kuwait, ngunit ang kaluluwa niya ay nasa pulo ng Hiraya, sa tabi ng kanyang anak. Sa sobrang pagod, hindi niya namalayan na nakapikit na pala siya habang nakaupo sa sahig. Isang mahinang tunog ang gumising sa kanya. Pagdilat niya, may isang tasa ng mainit na kape ang nakapatong sa mesang katabi niya. Umuusok pa ito at ang amoy ng Arabica coffee ay pumuno sa hangin. Nagtaka siya. Sino ang magtitimpla ng kape para sa kanya sa ganitong oras? Inangat niya ang kanyang tingin. Nakatayo sa may bintana, nakatalikod sa kanya, ang isang matandang lalaki. Si Ginoong Sinag, ang ama ni Madam Ligaya na kararating lang mula sa pagreretiro. Bihira niya itong makita o makasalamuha. Isang taong nababalot ng hiwaga at katahimikan. Hindi siya nagsalita. Hindi rin kumilos si Tala. Pareho silang tahimik. Nakatingin lang si Sinag sa madilim na kalangitan sa labas. Tila may malalim na iniisip. Makalipas ang ilang sandali, na parang walang katapusan, nagsalita ito. Ang boses ay mahinahon at hindi naguutos. "Nakikita mo ba ang bituin na yon?" Tanong nito. Ang daliri ay nakaturo sa isang partikular na tuldok ng liwanag sa langit. Iyon ang pinakamaliwanag. Tumango lang si Tala, hindi sigurado kung ano ang dapat sabihin. Bumuntong hininga ang matanda bago dahan-dahang lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mga mata. Isang tingin na hindi mapanghusga, kundi puno ng kakaibang pag-unawa. "Ano ang pangalan mo, Hija?" Natigilan si Tala. Sa loob ng 3 taon, tinawag siyang katulong of the maid, psst, o simpleng Tala, na walang anumang damdamin. Ngunit ang paraan ng pagtatanong nito, ang paggamit ng salitang Hija, ay tila isang patak ng ulan sa tigang na lupa ng kanyang puso. Hindi siya kaagad nakasagot. Ang pangalan niya ay biglang naging banyaga sa kanyang sariling dila. Mula sa bintana ng malawak na aklatan, pinagmasdan ni Sinag
ang pagsikat ng araw sa disyerto. Ang liwanag nito ay kulay ginto. Ngunit para sa kanya, wala itong init. Sa loob ng maraming taon, ganito na ang kanyang umaga. Tahimik, malamig, at walang pinagbago. Ang aklatan, ang kanyang naging kanlungan. Ang matataas na estante na puno ng mga libro ay nagsilbing pader sa pagitan niya at ng isang mundong puno ng masasakit na alaala. Ngunit kahit ang libu-libong pahina ay hindi kayang takpan ng isang imahe na nakaukit na sa kanyang isipan. Napapikit siya. Sa dilim ng kanyang alaala, nakita niya ang isang pares ng mga matang puno ng buhay at isang ngiting kasing init ng araw sa Pilipinas. Isang nangiting matagal nang nawala, pinalitan ng isang pangakong hindi niya natupad. Ang bigat ng pagsisising iyon ang naging anino niya sa loob ng 30 taon. Iminulat niyang muli ang kanyang mga mata. Tapos na yon, isinara na niya ang aklat ng kahapon. Ngunit bakit tila ang bawat pahina ay kusa pa ring bumubukas? Ang pagtatanong niya sa katulong kagabi, hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Marami ng katulong na dumaan sa pamamahay na ito. Lahat sila'y mga anino lamang sa kanyang paningin. Ngunit ang babaeng ito, mayroon siyang kakaiba. Sa mga mata nito, nakita ni Sinag ang isang pamilyar na kalungkutan. Isang kalungkutang itinatago sa likod ng pagod at pagsusumikap. Tala, bituin. Isang napakagandang pangalan para sa isang babaeng tila nabubuhay sa dilim. Tumayo siya mula sa kanyang malambot na upuan. Hindi na siya makapagbasa. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya palabas ng aklatan, patungo sa puso ng pamamahay kung saan naroroon ang buhay at ang kalungkutan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Sinadya ang bawat hakbang. Isang kilos na hindi niya karaniwang ginagawa. Narinig niya ang mahinang tunog ng mga kubyertos na pinupunasan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya si Tala. Nakayuko ito sa trabaho. Ang buong atensyon ay nasa ginagawa. Hindi siya napansin nito. Sa sandaling iyon, pinagmasdan siya ni Sinag. Nakita niya ang determinasyon sa bawat kuskos ng basahan, ang pag-iingat sa bawat kilos. Nakita niya ang isang ina na lumalaban. Isang babaeng isinasantabi ang sariling pagod para sa mga mahal sa buhay na naiwan sa malayo. Magandang umaga, basag ni Sinag sa katahimikan. Nagulat si Tala. Muntik na nitong mabitawan ang hawak na kutsara. Mabilis itong napatayo at yumuko. Sir, magandang umaga po. Hindi ngumiti si Sinag, ngunit lumambot ang ekspresyon sa kanyang mukha. Lumapit siya sa coffee machine at nagsimulang magtimpla. Kumain ka na ba? Umiling si Tala. Mamaya na po, sir. Pagkatapos po ng trabaho ko. Hindi na nagsalita si Sinag. Nagpatuloy siya sa pagtitimpla ng 2 tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa mesa, malapit kay Tala. Umupo ka muna, magkape ka. Sabi niya sa mahinahong boses. Nag-atubili si Tala. Isang malaking kasalanan sa pamamahay na ito, ang maupo at magpahinga habang hindi pa tapos ang gawain, lalo na sa harap ng isa sa mga amo. Sige na, pag-uulit ni Sinag. Utos ko. Dahil sa salitang utos, wala nang nagawa si Tala kundi ang sumunod. Maingat siyang umupo sa dulo ng upuan. Tila handang tumayo anumang oras. Hinawakan niya ang tasa. Naramdaman ang init nito sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Sumandal si Sinag sa pader, hawak ang sariling tasa. May pamilya ka sa Pilipinas? Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Tala. Ang mga matay nakatuon sa kape. Opo, sir. Ang anak ko po. Ilan taon na siya? Sa tanong na yon, isang munting na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. 8 po. Ang pangalan niya po ay Maya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Sinag ang isang kislap
sa loob ng kanyang dibdib. Ang nangiting iyon ni Tala, ang dalisay na pagmamahal ng isang ina na lumabas sa isang saglit, ay parang sinag ng araw na tumagos sa makakapal na pader ng kanyang aklatan. Mahilig po siyang mag-drawing. Pagpapatuloy ni Tala, tila nakalimutan saglit ang kanyang posisyon. Kagabi po, pinakita niya sa akin yung bago niyang guhit. Kaming dalawa daw po iyon, sa ilalim ng isang malaking bituin. Hindi na malaya ni Sinag na napangiti na rin pala siya. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting matagal nang nakatulog sa kanyang puso. Ang simpleng kwento ng isang bata at ang kanyang guhit ay nagbigay ng kulay sa kanyang kulay abong umaga. Sa mga sumunod na araw, ang pag-uusap sa kusina ay naging isang lihim na ritual. Tuwing umaga, bago pa man magising ang buong kabahayan, magkikita sila roon. Isang tasa ng kape. Ilang minutong kwentuhan tungkol kay Maya, tungkol sa pulo ng hiraya, tungkol sa mga simpleng bagay na nagbibigay ng saya kay Tala. Para kay Sinag, ang mga sandaling iyon, hindi sandaling iyon, ang naging bagong kanlungan niya. Mas mainit kaysa sa aklatan, mas totoo kaysa sa mga salitang nakasulat sa libro. Isang hapon, habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, nakita ni Sinag ang resibo ng remittance ni Tala na hindi sinasadyang nahulog mula sa bulsa nito. Nakita niya ang halaga. Halos lahat ng sahod nito ay ipinapadala sa Pilipinas. Naiintindihan niya. Alam niya ang hirap ng pagsasakripisyo. Kinagabihan, kumuha siya ng isang sobre. Naglagay siya ng ilang piraso ng pera sa loob. Isang halagang sapat na para makatulong, ngunit hindi sapat para maging kahina-hinala. Sa isang maliit na papel, nagsulat siya, "Para sa mga pangkulay ng iyong munting bituin." Kinabukasan, habang abala si Tala sa hardin, tahimik na ipinasok ni Sinag ang sobre sa ilalim ng unan sa silid nito. Isang munting lihim, isang munting tulong mula sa isang taong nagsisimulang makaramdam muli. Makalipas ang ilang araw, sa kusina, habang nagkakape, ikinuwento ni Tala na nakabili raw ng bagong mga gamot si Maya. May sobrang pera raw na dumating na hindi niya alam kung saan galing. Isang milagro daw. Ang saya sa mukha ni Tala ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. "Alam mo, sir," sabi ni Tala, "kahit mahirap po dito, kapag naririnig kong masaya ang anak ko, nawawala lahat ng pagod ko." Dahil sa saya na nakikita niya kay Tala, isang malambing na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Hindi malakas, ngunit tunay. Isang tunog na halos kinalimutan na niya. "Tala," sabi niya, "ikaw ay isang..." Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malamig na presensya ang biglang bumalot sa buong kusina. Ang masayang usapan ay naputol. Ang init ng kape ay tila biglang nanlamig. Nakatayo sa may pintuan si Ligaya. Hindi ito nagsasalita. Ang mga braso nito ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang mga mata nito ay matalim na parang punyal. Palipat-lipat ang tingin mula sa nakangiting mukha ni Tala patungo sa tumatawang mukha ng kanyang ama. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang tawa ni Ginoong Sinag ay tila isang musikang biglang pinatigil. Ang mainit na hangin sa kusina ay kagyat na nanlamig. Kasing lamig ng tingin ni Madam Ligaya na nakatayo sa may pintuan. Automatikong napatayo si Tala. Ang tasang hawak niya ay nanginginig sa kanyang kamay. Yumuko siya. Ang mga matay nakatutok sa sahig. Nais na lamang nalulunin siya ng lupa sa mga sandaling iyon. Ang kanyang puso ay kumakarera. Bawat tibok ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Anong nagawa ko? Anong kasalanan ang nagawa ko? Hindi nagsalita si Ligaya. Naglakad ito papasok sa kusina. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa pagitan ni Tala at ni Sinag. Isang pader na yari sa yelo.
Ano ang ibig sabihin nito, Papa? Tanong ni Ligaya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lason. Ang mga mata niya'y nakatuon sa kanyang ama. Ngunit ramdam ni Tala na ang bawat salita ay isang punyal na para sa kanya. Nagkakapilang kami, Ligaya. Sagot ni Sinag. Ang boses ay matatag, ngunit nawala na ang init at saya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ligaya. Saka ito dahan-dahang lumingon kay Tala. Ang mga matay puno ng pagkasuklam. At ikaw, simula niya, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa balat ni Tala. Anong akala mo sa sarili mo? Na dahil lang sa ilang tasa ng kape ay maaakit mo na ang isang matandang mayaman? Parang isang sampal ang mga salita. Nanlaki ang mga mata ni Tala, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Madam, hindi po. Huwag kang magkaila. Sigaw ni Ligaya, at sa wakas, lumabas na ang tunay na kulay ng kanyang galit. Alam ko ang mga estilo ninyong mga desperada, mga nagpapanggap na kaawa-awa para lang makakuha ng simpatya, para lang makakapit sa pera, malandi. Tumigil ka, Ligaya. Saway ni Sinag, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang galit sa mga mata ng matanda. Isang galit na nag-aalab para protektahan siya. Wala siyang ginagawang masama. Ako ang nag-alok ng kape. Ngunit hindi nakinig si Ligaya. Tumingin ito sa kanyang ama na para bang isang kaaway. At doon, sa harap ni Tala, nagsimula silang magtalo sa wikang Arabe. Hindi maintindihan ni Tala ang mga salita, ngunit naiintindihan niya ang galit. Ang bawat salitang namumutawi sa bibig ni Ligaya ay matigas at mabilis. Ang bawat sagot ni Sinag ay puno ng puwersa at pagtutol. Para siyang isang damo na naiipit sa pagitan ng dalawang naglalabang dambuhala. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit, nawalan ng halaga, nawalan ng boses. Ang tanging hiling niya sa mga sandaling iyon ay matapos na ang lahat. At natapos nga. Huminto sa pagsigaw si Ligaya. Tumingin ito kay Sinag at pagkatapos ay kay Tala. Isang malamig at demonyong ngamnong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako ang amo sa bahay na ito, deklara niya sa wikang Ingles, malinaw at mabagal. At sa kanya itinuro si Tala. You are fired. Umalis ka ngayon din. Gumuho ang mundo ni Tala. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Mas masakit pa kaysa sa hiwa sa kanyang palad. Fired. Paalisin. Ang mukha ng kanyang anak na si Maya ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga gamot nito, ang pag-aaral nito, ang mga pangarap niya para dito, lahat ay naglaho na parang bula. Madam, parang awa niyo na po. May anak po ako. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala akong pakialam sa anak mo, sagot ni Ligaya, walang bakas ng anumang awa. Manong, samahan niyo ang babaeng ito sa kwarto niya. Bigyan niyo siya ng 10 minuto para mag-impake at siguraduhin niyong diretso siya sa airport. Walang nagawa si Sinag. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng kawalan ng kapangyarihan. Sa sarili niyang pamamahay, sa ilalim ng sarili niyang bubong, natalo siya. Dinala si Tala ng gwardiya, pabalik sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ay tila may pabigat na 1,000 kilo. Sa loob ng kwarto, kinuha niya ang kanyang lumang maleta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inililigpit niya ang kanyang iilang damit. Ang bawat piraso ng tela ay saksi sa kanyang mga pangarap at pagtitiis. Ngayon, ang mga ito'y simbolo ng kanyang kabiguan. Niyakap niya ang litrato ni Maya. Humahagulgol ng walang tunog. Patawarin mo ako, anak. Bigo si nanay. Tapos na ang 10 minuto. Kinaladkad niya ang kanyang maleta palabas. Sa sala, naghihintay ang kotse na maghahatid sa kanya sa airport. Ito na ang katapusan. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan,
Isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Si Sinag. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, pagsisisi at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Patawad. Bulong nito, halos hindi marinig. May mabilis na isinuksok si Sinag sa kanyang palad. Isang maliit at nakatuping piraso ng papel. Itinago niya ito sa kanyang kamay. Ang mga daliri automatikong nagsara para protektahan ito. Maghihintay ako. Muling bulong ni Sinag. Ang mga salita ay nagmamadali at puno ng pangako. Susunod ako. Bago pa man makasagot si Tala, hinila na siya ng gwardiya palabas. Isinakay siya sa kotse. Habang umaandar ito palayo sa mansyon ng mga Montefalco, hindi niya nilingon ang bahay na naging kulungan at tahanan niya sa loob ng 3 taon. Nakatingin lang siya sa kanyang mga kamay, sa piraso ng papel na mahigpit niyang hawak. Sa loob ng eroplano, habang pinalilibutan siya ng ingay ng makina at ng katahimikan ng gabi, pakiramdam ni Tala ay lumulutang siya sa kawalan. Tapos na ang kanyang buhay sa Kuwait. Uuwi siyang bigo sa Pilipinas. Sa gitna ng kanyang pagluha, naalala niya ang papel. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ito. Nakasulat dito ang isang email address. At sa ilalim nito, may ilang salita na isinulat sa pamilyar na Tagalog. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, aking Tala. Isang patak ng luha ang pumatak sa papel. Ginawang bahagyang malabo ang tinta. Ngunit ang mensahe ay nanatiling malinaw. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, isang tao ang nagsindi ng isang munting kandila. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sa mga sandaling iyon na ang lahat. Ang amoy ng maalat na hangin na humahalik sa kanyang pisngi, ang init ng araw na yumayakap sa kanyang balat, ang ingay ng mga tricycle at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye. Ito ang mga bagay na pinangarap ni Tala sa loob ng 3 taon. Ito ang Pilipinas. Ito ang kanyang tahanan. Ngunit habang papalapit ang sinasakyan niyang tricycle sa kanilang maliit na bahay sa pulo ng Hiraya, ang pananabik sa kanyang dibdib ay nahaluan ng kaba at hiya. Umuuwi siyang isang bigo. Walang ipon, walang pasalubong, at walang trabaho. Ang tanging dala niya ay isang maleta ng mga lumang damit at isang pusong wasak. Bago pa man siya makababa, isang pamilyar na sigaw ang pumunit sa hangin. Nanay! Mula sa pintuan ng kanilang bahay, tumakbo papalabas ang isang payat na bata. Ang kanyang si Maya. Bumaba si Tala. Binitawan ang lahat ng dala at lumuhod sa maalikabok na kalsada. Sinalubong niya ang mahigpit na yakap ng kanyang anak. Anak ko! Hagulgol ni Tala habang hinahagkan ang buhok ni Maya na amoy araw. Namiss ka ni nanay. Sobrang namiss kita. Ikaw din po, nanay. Akala ko po hindi ka na uuwi. Sabi ni Maya, ang munting boses ay nababasag dahil sa pag-iyak. Sa mga sandaling yon, nawala ang Quaid, nawala si Madam Ligaya, nawala ang lahat ng sakit at pagod. Ang tanging mahalaga ay ang anak na nasa kanyang mga bisig. Ngunit nang humiwalay sila sa pagkakayakap, napansin ni Tala ang pamumutla sa mga labi ni Maya at ang namumungay nitong mga mata. Ang kanyang munting bituin ay halatang hindi malakas. Ang katotohanan ay muling sumampal sa kanya. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa maliit na ospital sa bayan. Ang masayang kwentuhan nila ni Maya ay napalitan ng mabigat na katahimikan habang naghihintay sila sa doktor. Mabuti at nakauwi ka na, Tala. Sabi ni Dr. Santos, isang matandang doktor na may mabait na mukha. Ang maintenance na gamot ni Maya ay nakakatulong, pero hindi nito permanenteng ginagamot ang kanyang kondisyon. Kailangan nating paghandaan ang posibilidad ng isang operasyon sa hinaharap. Tumango si Tala. Pinipilit itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Magkano po kaya ang aabutin, Doc? Bumuntong hininga ang doktor
at nagsulat sa isang piraso ng papel. Inabot niya ito kay Tala. Nang makita ni Tala ang mga numero, pakiramdam niya ay tumigil sa pag-ikot ang mundo. Ang halaga ay isang halimaw na kahit sa 3 taon niyang pagtitiis sa Kuwait ay hindi niya kayang ipunin. Sa ngayon, ipagpatuloy lang natin ang mga gamot niya. Huwag mong hahayaang mapagod siya masyado. Dagdag pa ng doktor. Lumabas sila ng ospital na tila pasan ni Tala ang buong daigdig. Ang kaunting pera na natitira sa kanya ay sapat lang para sa ilang linggong gamot at pagkain. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nasa kusina na si Tala. Ginamit niya ang natitirang pera para bumili ng mga sangkap sa palengke. Nagluto siya ng mga kakanin at pansit, mga pagkaing alam niyang paborito ng mga taga-bayan. "Saan ka pupunta, Nay?" tanong ni Maya habang inaayos ni Tala ang mga pagkain sa isang malaking basket. Ngumiti si Tala. "Magtitinda si Nanay sa may tabing dagat para may pambili tayo ng masarap na ulam at ng mga pangkulay mo." Sa tulong ng kanyang kapatid na si Aling Nena, nagtayo siya ng isang maliit na pwesto sa ilalim ng isang puno ng niyog. Noong una, hiyang-hiya siya. Ang dating OFW na nakatira sa isang palasyo, ngayon ay naglalako ng pagkain sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa bawat taong bumibili at pumupuri sa kanyang luto, unti-unting bumabalik ang kanyang kumpiyansa. "Ang sarap nitong biko mo, Tala. Manang-mana ka sa nanay mo." Puri ng isang matandang kapitbahay. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Dito sa pulo ng Hiraya, hindi siya isang anino. May pangalan siya. May kakayahan siya. Gabi-gabi, pagkatapos ng maghapong pagtitinda, pagod na pagod siyang hihiga sa tabi ng kanyang natutulog na anak. At sa katahimikan ng gabi, kapag ang tanging maririnig na lamang ay ang tunog ng mga alon, kinukuha niya ang kanyang cellphone. Binubuksan niya ang kanyang pitaka at inilalabas ang lukot na papel na bigay ni Sinag. Tinititigan niya ang email address. Maraming beses na niyang sinubukang mag-type. "Salamat po sa tulong ninyo. Kumusta na po kayo? Nasa Pilipinas na po ako." Ngunit lagi niya itong binubura. Anong karapatan niyang umasa? Anong sasabihin niya? Na kailangan niya ng tulong. Ang alaala ng galit sa mukha ni Ligaya ay nagiging isang pader na humaharang sa kanya. Ang pakikipag-ugnayan kay Sinag ay parang pagbubukas ng isang pinto na maaring magdala ng mas matinding panganib. Kaya isinasara na lamang niya ang kanyang cellphone at niyayakap ang kanyang anak. Kailangan niyang kayanin ito ng mag-isa. Isang gabi, matapos ang isang linggo ng pagtitinda, habang binibilang niya ang kanyang maliit na kita, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon, hindi tawag, hindi text, isang email. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang mag-e-email sa kanya? Binuksan niya ito. Galing sa isang address na hindi niya kilala. Isang serye lamang ng mga letra at numero. Ngunit ang kanyang hininga ay napigil nang mabasa niya ang subject. Isang maikling linya ng mga salita sa Tagalog na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. "Natagpuan na kita." Sumabog ang bulkan ng kanyang galit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taon, narinig muli sa mansyon ng mga Montefalco ang tunay na tinig ni Sinag Lihim. Isang tinig na hindi na nagtatago sa likod ng mga libro. Isang tinig na hindi na alipin ng nakaraan. "Paano mo nagawa iyon, Ligaya?" Sigaw niya sa anak matapos umalis ng kotse ni Tala. "Isang inosenteng tao ang pinalayas mo dahil lamang sa iyong walang basehang selos at pagmamataas." Nakatayo si Ligaya sa gitna ng sala, hindi natitinag. "Pinoprotektahan lamang kita, Papa. Mula sa mga tulad niya, mga ahas na nagbabalat kayong tupa, handang manuklaw para sa pera." "Pera?" Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Sinag. "Buong buhay ko,
Pinaliguan niyo ako sa pera. Ikinulong niyo ako sa isang hawlang ginto. At ngayon, ang isang simpleng kaligayahan na natagpuan ko sa isang tasa ng kape ay ipagkakait mo pa sa akin? Hindi iyon kaligayahan, Papa. Iyon ay kahinaan. Ganti ni Ligaya. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon? Ang kahihiyang dinala mo sa pamilyang ito dahil sa isang babaeng hindi natin kauri? Hahayaan mo bang maulit iyon? Ang pagbanggit sa nakaraan ay isang sandatang laging ginagamit ni Ligaya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab. Tumingin si Sinag sa kanyang anak. At ang nakita niya ay hindi na ang munti niyang prinsesa, kundi ang refleksyon ng isang lipunang mapanghusga na sumira sa kanyang buhay. Tapos na ako, Ligaya, sabi ni Sinag. Ang boses ay biglang kumalma, ngunit mas may bigat at kapangyarihan. Tapos na akong maging anino sa sarili kong pamamahay. Aalis ako. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Ano? At saan ka pupunta? Hahanapin mo ang babaeng iyon. Papa, huwag kang maging katawa-tawa. Hindi na sumagot si Sinag. Tinalikuran niya ang kanyang anak at naglakad patungo sa kanyang aklatan. Isinara niya ang pinto. Tapos na ang usapan. Sa loob ng kanyang kanlungan, hindi ang mga libro ang kanyang hinarap. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang abogado at financial advisor. Ang bawat salita niya ay malinaw at pinal. Ilipat ang kalahati ng kanyang personal na yaman sa isang international account. Ihanda ang lahat ng kanyang mga dokumento para sa paglalakbay. I-liquidate ang ilang mga ari-arian. Hindi ito isang padalos-dalos na desisyon. Ito ay isang bagay na matagal nang natutulog sa kanyang puso. At ang pagdating ni Tala, ang gumising dito. Ang pag-alis ni Tala, ang nagbigay dito ng dahilan para kumilos. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang lahat, bumaba si Sinag mula sa kanyang silid. Dala ang isang maliit na maleta. Isang maleta lang. Ang 30 taon ng kanyang buhay sa palasyong yun ay kasya na ngayon sa isang bitbitan. Papa, ano ito? Nanginginig ang boses ni Ligaya. Aalis na ako. Hahanapin ko ang aking sariling pulo ng hiraya. Sagot niya, ginagamit ang mga salitang narinig niya mula kay Tala. Hindi ka maaaring umalis. Hindi kita papayagan. Ngunit wala nang magagawa si Ligaya. Ang desisyon ni Sinag ay buo na. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya sa kanyang umiiyak na anak. Sana balang araw, Ligaya, sabi niya. Matutunan mong sukatin ang halaga ng isang tao, hindi sa dami ng kanilang pera, kundi sa lalim ng kanilang puso. At tuluyan na siyang umalis. Ang pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport ay isang paggising sa isang bagong mundo. Ang init, ang halumigmig, ang ingay ng mga tao, ang amoy ng pagkain, lahat ay banyaga ngunit sa isang kakaibang paraan, buhay na buhay. Malayong malayo sa tahimik at artipisyal na mundo ng Kuwait. Pakiramdam niya'y isa siyang dayuhan, isang matandang lalaki na naliligaw. Ngunit sa kanyang puso, meron siyang isang kompas, isang pangalan, Tala, isang lugar, pulo ng hiraya. Nag-hire siya ng isang trooper at tagasalin, isang binatang nagngangalang Ben. Gusto kong pumunta sa lugar na ito, sabi ni Sinag. Ipinapakita ang pangalan ng probinsya kung saan matatagpuan ang isla. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Mula sa eroplano, patungo sa van, hanggang sa isang bangka na tumawid sa dagat. Bawat oras na lumilipas, lalong lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung hindi na niya ito makita? Paano kung nagkamali siya ng desisyon? Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga mata ni Tala na puno ng pag-asa, ang ngiti nito kapag nagkukwento tungkol kay Maya, nawawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Mayroon siyang isang pangakong kailangang tuparin. Malapit na po tayo, sir,
sabi ni Ben, nang sa wakas ay tumapak ang kanilang sinasakyan sa isang baku-bakong kalsada na napapaligiran ng mga puno ng niyog. Huminto ang van sa bukana ng isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Bumaba si Sinag. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga alon ay isang malamyos na musika. Simple ang lugar, payapa. At doon, sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng niyog, may isang babae. Nakatalikod ito, abala sa pag-aayos ng mga paninda sa isang maliit na mesa. Ang kanyang mga kilos ay pamilyar. Ang kanyang tindig, kahit nakatalikod, ay may tatak ng pagiging matiisin at malakas. Sandali lang, Ben. Utos ni Sinag. Ang puso niya'y biglang bumilis ang tibok. Dahan-dahan itong lumingon para ayusin ang isang upuan. Nahagip ng sinag ng papalubog na araw ang kanyang mukha. Siya nga, ang kanyang tala. Nakatayo si Sinag sa dulo ng kalsada, hindi makagalaw. Sa wakas, pagkatapos ng libu-libong milyang paglalakbay, natagpuan na niya ang kanyang bituin. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang paulit-ulit na binabasa ang tatlong salita sa screen ng kanyang cellphone. Natagpuan na kita. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Kaba? Takot? O isang maliit at nakakikiliting kislap ng pag-asa? Sino ito? Paano nalaman ang email niya? Maari kayang si Ligaya? Ang pag-iisip pa lang sa pangalan ng kanyang dating amo ay nagdulot ng panlalamig sa kanyang buong katawan. Dali-dali niyang isinara ang email, itinago ang cellphone sa ilalim ng unan na para bang ito'y isang bombang sasabog anumang oras. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang tatlong salitang yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng mga alon sa labas. Kinabukasan, sinubukan niyang isantabi ang lahat. Kailangan niyang magtinda. Kailangan niyang kumita para kay Maya. Habang inaayos niya ang kanyang mga paninda sa ilalim ng puno ng niyog, ang isip niya'y abala pa rin. Ang mga kapitbahay ay bumabati. Ang mga suki ay bumibili. Ngunit ang kanyang nanangiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may nagmamasid. Isang aninong hindi niya makita. Tala. Ang boses na yon, mahinahon, malalim at pamilyar. Isang boses na huli niyang narinig sa gitna ng kaguluhan at pag-alis. Isang boses na pag-aari ng isang taong hindi niya inaasahang makikita pang muli. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang hininga ay napigil. Nakatayo sa di kalayuan, sa dulo ng maalikabok na daan, si Ginoong Sinag. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling damit pang bahay. Simple lamang ang suot nitong polo shirt at pantalon, ngunit ang tindig nito ay hindi maipagkakaila. Sa likod nito ay isang binata na halatang tagasalin nito. Natulala si Tala. Ang lahat ng tao sa paligid ay tila naglaho. Ang ingay ng dagat ay humina. Para siyang nananaginip. Anong ginagawa niyo dito? Iyon lamang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi, puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang hiya. Nakita siya nito sa ganitong kalagayan, isang hamak na tindera sa ilalim ng puno. Lumapit si Sinag, ang mga matay hindi inaalis sa kanya. May ngiti sa mga labi nito, isang ngangiting pagod, ngunit puno ng determinasyon. Tinupad ko lang ang pangako ko. Simpleng sagot nito, nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa paligid. Sino yang dayuhan na yan? Mayaman. Tingnan mo ang sapatos. Bakit niya kilala si Tala? Lalong nahiya si Tala. Nais niyang magtago. Nais niyang tumakbo. Ngunit ang mga mata ni Sinag ay tila mga angkla na pumipigil sa kanya sa pag-alis. Biglang may maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang bestida. Nanay, sino po siya? Tanong ni Maya, na lumabas pala mula sa kanilang bahay para sundan siya. Napatingin si Sinag sa bata. Ang seryoso niyang mukha ay biglang nagliwanag. Lumuhod siya
para maging kapantay ni Maya. Ang lahat ng pagod sa kanyang muka ay napalitan ng isang kakaibang lambing. "Ikaw siguro si Maya," sabi ni Sinag sa malumanay na boses. Ang munting bituin na mahilig mag-drawing. Nagulat si Maya. Ngunit hindi natakot. Ngumiti ito. "Paano niyo po nalaman?" Mula sa kanyang bulsa may kinuha si Sinag, isang maliit na sketchbook at isang kahon ng mga pangkulay. "Narinig ko kasing magaling kang mag-drawing. Regalo ko para sa'yo." Ang mga mata ni Maya ay kumislap na parang mga bituin. Kinuha niya ang regalo at niyakap ito ng mahigpit. "Salamat po. Ang ganda." Tumingin ito kay Tala. "Nanay, ang bait niya po." Ang simpleng pangyayaring iyon ang bumasag sa lahat ng pader na itinayo ni Tala sa kanyang puso. Ang pag-aalala, ang hiya, ang takot. Lahat ay natunaw nang makita niya kung paano ngumiti ang kanyang anak at kung paano ito tiningnan ni Sinag. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tunay na paghanga. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng pulo ng Hiraya si Ginoong Sinag. Umupa siya ng isang maliit na bahay bakasyunan malapit sa dalampasigan. Araw-araw, binibisita niya ang pwesto ni Tala. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kaibigan. Tinutulungan niya itong magbuhat, kinakausap ang kanyang mga suki gamit ang tulong ni Ben. At higit sa lahat, nakikipaglaro siya kay Maya. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, nagsalita si Sinag. "Tala, ang sarap ng mga luto mo. Sayang kung sa ilalim lang ng puno mo, ito ititinda." "Ito lang po ang kaya ko, Ginoo," sagot ni Tala. "Paano kung magtayo tayo ng isang maliit na kainan?" Mungkahi ni Sinag. "Isang lugar kung saan masisilungan ang mga tao. Isang lugar na maliwanag at masaya. Tatawagin natin itong Bahay Araw." Noong una, tumanggi si Tala. Ayaw niyang tumanggap ng pera, ngunit ipinaliwanag ni Sinag na hindi ito tulong, kundi isang investment, isang partnership. Siya sa puhunan, si Tala sa talento, at sinimulan nila, sa tulong ng ilang mga karpintero sa baryo, isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa ang itinayo sa mismong pwesto ni Tala. Sila mismo ang nagpinta, kulay puti at dilaw. Sila ang pumili ng mga mesa at upuan na gawa sa kahoy. Sa mga araw na yon, nakita ni Tala ang ibang bersyon ni Sinag. Hindi na siya ang malungkot na matanda sa aklatan. Siya ay isang taong masayang nagpupukpok ng pako, tumatawa kapag napapahira ng pintura ang mukha, at matiyagang nakikinig sa mga kwento ni Maya. At si Tala, hindi na siya ang aninong katulong. Siya ay isang business partner, isang chef, isang ina na buong pusong nagtatrabaho para sa kanyang pangarap. Naging masaya sila, payapa. Isang gabi, matapos ang isang buong araw ng pag-aayos sa kanilang munting kapihan, magkasama silang naupo sa buhanginan sa harap ng Bahay Araw. Tapos na ang lahat. Bukas na ang kanilang grand opening. "Salamat, Sinag," bulong ni Tala habang pinagmamasdan ang mga alon. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan nito, walang Ginoo. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, dahan-dahan nitong inabot ang kanyang kamay. Isang kamay na pagod at may kalyo na dahil sa pagtitinda. Sandali siyang nag-atubili, ngunit sa huli, ipinatong niya ang kanyang palad sa kamay nito. Ang init ng palad ni Sinag ay gumapang sa kanyang buong katawan. Mahigpit, ngunit magaan ang hawak nito. Isang hawak na nagsasabing, "Nandito ako. Hindi ka nag-iisa." Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng libo-libong bituin sa langit ng pulo ng Hiraya, naramdaman ni Tala ang isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Kilig, saya, pag-asa. Biglang nagring ang kanyang cellphone, sinisira ang payapang sandali. Isang unknown number. International. Nagkatinginan sila ni Sinag. May biglang kumurot sa kanyang dibdib.
Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na malamig, pamilyar, at puno ng kamandag. Akala mo ba matatakasan mo ako? Ang boses sa kabilang linya ay parang lason na dahan-dahang gumapang mula sa cellphone, kumalat sa buhanginan, at pinatay ang lahat ng init sa pagitan ni Tala at Sinag. Binitawan ni Sinag ang kamay ni Tala. Ang kaninang malambot niyang ekspresyon ay biglang tumigas na parang bato. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang galit na matagal na niyang ibinaon. Kinuha niya ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Tala. Ligaya, sabi niya. Ang pangalan ay isinuka niya na parang sumpa. Narinig ni Tala ang matinis at galit na boses sa kabilang linya. Nagsasalita sa wikang Arabe. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit naiintindihan niya ang puot. Huwag mo siyang idamay dito! Sigaw ni Sinag, bumalik sa pagsasalita ng Tagalog, na para bang nais niyang iparinig at ipaintindi kay Tala ang kanyang paninindigan. Ito ay sa pagitan nating dalawa. Huwag na huwag mong gagalawin ang buhay niya. Muli, isang mahabang sagot sa wikang Arabe. Ang panga ni Sinag ay nagtiim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Subukan mo, Ligaya. Subukan mong saktan siya at makikita mo ang bagay na matagal mo nang kinatatakutan. Bigla niyang ibinaba ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang pumagitna sa kanila. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Tumingin si Sinag kay Tala. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na kalungkutan. Isang sakit na mas malalim pa kaysa sa karagatan sa kanilang harapan. Halika, sabi niya sa mahinang boses. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay araw. Ang lugar na pinangarap nilang maging simbolo ng pag-asa ay biglang naging silid ng isang mabigat na kumpesyon. Umupo sila sa isa sa mga mesang kahoy. Ang dilim sa labas ay tila gumagapang papasok. May mga bagay kang dapat malaman. Tala? Simula niya. Ang mga matay nakaiwas, nakatuon sa sahig na buhangin. Mga bagay na matagal ko nang itinato. Mga anino ng aking kahapon. Huminga siya ng malalim na para bang nangangalap ng lakas mula sa hangin. At nagsimula siyang magkwento. Noong bata pa ako, bago pa ako naging anino sa aklatan, puno ako ng buhay at puno ng pag-ibig. Ang mga mata niya'y lumayo. Tila bumabalik sa isang malayong panahon. Simula ng flashback sa isapan ni Sinag. Umibig ako. Isang babaeng Pilipina na katulad mo, isa sa mga kasambahay sa aming palasyo. Ang pangalan niya ay Luningning. Siya ang araw ko noon. Ngunit ang pag-ibig namin ay ipinagbabawal. Isang kahihiyan sa aming pamilya. Ipinaglaban namin ito ng patago. At sa aming pagtatago, nagbunga ang aming pagmamahalan. Nagkaroon kami ng anak na lalaki. Napasinghap si Tala. Isang anak. Ang boses ni Sinag ay nagsimulang mabasag. Nalaman ito ng aking ama. Pinapili niya ako, ang kayamanan at pangalan ng pamilya o ang aking mag-ina. Duwag ako, Tala. Bata pa ako at duwag. Tumingin siya sa sarili niyang mga kamay na para bang ang mga ito'y marumi. Pinili ko ang aking pamilya. Ipinatapon nila si Luningning kasama ang aming anak. Hindi ko na sila muling nakita. Iyon ang kasalanang binitbit ko sa loob ng 30 taon. Iyon ang pumatay sa liwanag sa loob ko. Katapusan ng flashback. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Tala, hindi para sa sarili niya, kundi para sa sakit na naririnig niya sa boses ng lalaking nasa harapan niya. Ngunit hindi pa tapos si Sinag. Ngunit hindi lang iyon ang naging bunga ng pagkakamaling iyon. Pagpapatuloy niya, ang boses ay halos pabulong na. Ang aking ama,
Habang dinidiktahan ako tungkol sa karangalan, ay may sarili palang lihim. Mayroon siyang ibang babae. Isang babaeng hindi rin niya pinakasalan. At nagkaroon din sila ng anak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tala at ibinagsak niya ang pinakamabigat na katotohanan. Ang anak na yon ay si Ligaya. Kapatid ko siya sa labas, Tala. Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Tala ang revelasyon. Gulat, pagkalito. Hindi niya maproseso ang lahat. Ang babaeng umapi sa kanya, ang babaeng sumira sa kanyang mga pangarap, ay kapatid ng lalaking unti-unti niyang minamahal. Lumaki si Ligaya na laging nararamdaman na siya ang pangalawa, ang bunga ng kasalanan. Nakita niya kung paano nagdulot ng kahihiyan ang pag-ibig ko kay Luningning. At mula noon, isinumpa niya ang lahat ng tulad ninyo. Sa kanyang isipan, ang mga babaeng katulad mo ay banta sa karangalan ng pamilyang hindi naman siya lubusang tinanggap. Galit siya sa mundo. At lalo siyang galit sa akin, ang panganay na tagapagmana na siya ring nagdulot ng iskandalo. Ngayon, naiintindihan na ni Tala ang lahat. Ang lalim ng galit ni Ligaya, hindi lang ito dahil sa selos. Ito ay isang galit na nag-ugat sa nakaraan, sa mga kasalanan ng kanilang ama, sa isang pamilyang nabubuhay sa kasinungalingan. At siya, ano siya sa gitna ng lahat ng ito? Isang paulit-ulit na kasaysayan. Isa na namang Luningning na wawasakin ng pamilya Montefalco. Ang kamay ni Sinag na kanina'y hawak niya nang mahigpit ay biglang parang naging banyaga. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng panlalamig ng takot. Tumayo si Tala. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang mukha niya ay blanco, isang canvas ng naghahalong emosyon, awa para kay Sinag, takot para sa sarili, at sakit para sa isang pag-ibig na bago pa man magsimula ay tila isinumpa na. Tala, tawag ni Sinag, tumatayo na rin. Umiling si Tala, umatras ng isang hakbang. Hindi niya kayang tumingin sa mga mata nito. Kailangan ko ng panahon, sabi niya. Ang boses ay mahina at basag. Kailangan ko munang mag-isip. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng kanilang bahay araw, palayo sa lalaking nagdala ng araw sa kanyang buhay. Ngunit dala-dala rin pala ang isang anino na kayang lamunin ang lahat ng liwanag. Naiwan si Sinag na mag-isa sa gitna ng kanilang pangarap, habang ang mga anino ng kahapon ay dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok. Hindi nakatulog si Tala ng gabing iyon. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay parang hagupit sa kanyang puso. Ang bawat ihip ng hangin ay tila bumubulong ng mga pangalan. Luningning, Ligaya, Sinag. Nakaupo siya sa dilim, pinagmamasdan ang natutulog na si Maya. Ang payapang mukha ng kanyang anak, ang tanging kanlungan niya sa gitna ng unos na namumuo sa kanyang isipan. Kapatid niya si Ligaya. Ang katotohanan yon ay isang tinik na bumaon ng malalim. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ganoon na lamang ang galit nito sa kanya. Hindi siya isang simpleng katulong na nagkamali. Sa mga mata ni Ligaya, si Tala ay ang multo ng nakaraan, isang paulit-ulit na kasaysayan ng kahihiyan na handang sirain ng babae sa anumang paraan. At si Sinag, naaawa siya sa lalaki. Ngunit ang awa ay natatabunan ng takot. Takot na baka ang kwento ni Luningning ay maging kwento rin na niya. Takot na baka ang pag-ibig na nagsisimulang mamukadkad ay maging sanhi lamang ng kapahamakan para sa pinakamamahal niyang anak. Kinabukasan, isang tawag sa telepono ang nagdala ng unang patak ng ulan mula sa paparating na bagyo. Ang kapatid niyang si Aling Nena ang sumagot. Tala! Tawag nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Taga-ospital. May problema daw sa mga papeles ni Maya. Mabilis na kinuha ni Tala ang telepono. Hello po? Si Gang Alonsina po ba ito? Tanong ng isang malamig.
at walang emosyong boses. Tumatawag po kami mula sa accounting department ng ospital. Mayroon po kaming isinasagawang administrative review para sa mga pasyenteng nasa ilalim ng financial assistance. Pansamantala pong mahihinto ang pag-release ng mga gamot para sa inyong anak hanggat hindi natatapos ang review. Ano pong review? Naguguluhang tanong ni Tala. Pero kailangan po ni Maya ang mga gamot niya araw-araw. Pasensya na po, Geng Alunsina. Standard procedure lang po ito. Kailangan po naming i-verify muli ang inyong financial capacity. Tatawagan na lang po namin kayo ulit. Sabi ng boses bago ibaba ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Financial capacity. Administrative review. Alam niyang hindi ito standard procedure. Alam niyang may gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Isang anino na abot hanggang Pilipinas ang kapangyarihan. Si Ligaya, nagsimula na ang bagyo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot. Nang magtinda siya sa bahay araw, naramdaman niya ang pagbabago. Si Aling Puring, ang kanyang unang-unang suki na laging bumibili ng pansit, ay dumaan lang at ni hindi siya tiningnan. Ang mga kapitbahay na dati masayang bumabati sa kanya ay yumuyuko na lang at nagmamadaling maglakad palayo. Narinig niya ang mga bulungan. Naka-jackpot daw sa amo niyang matandang mayaman. Kaya pala biglang nakapagpatayo ng ganyan kalaking pwesto. Kawawa naman yung matanda. Mukhang naloko. Ang mga salita ay parang maliliit na bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang pulo ng hiraya, ang dati niyang kanlungan, ay unti-unti nang nilalason ng kamandag ni Ligaya. Isang hapon, dumating si Sinag sa bahay araw. May dala itong bagong aklat pangkulay para kay Maya. Ngunit nang makita siya ni Tala, ang init na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng pait at takot. Sinag, umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Tala, alam kong kagagawan ito ni Ligaya. Hayaan mo akong tulungan ka. Pagmamakaawa nito. Tulungan? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang kailangan ko ay katahimikan. Simula nang dumating ka, puro gulo na lang ang dala mo. Ang pamilya mo. Ang nakaraan mo. Ayokong madamay sa gulo ng pamilya ninyo. Baka maging katulad lang ako ni Luningning, itatapon at kalilimutan. Nasaktan si Sinag sa kanyang mga salita. Ngunit sa halip na magalit, nakita ni Tala ang matinding pagsisisi sa mga mata nito. At iyon ang mas lalong nagpadurog sa kanyang puso. Tinalikuran niya ito. Umalis ka na. Parang awa mo na. Walang nagawa si Sinag kundi ang umalis. Dala-dala ang bigat ng kasalanang hindi naman siya ang may gawa. Kinahaponan, dinala ni Tala si Maya sa ospital para sa check-up. Habang naghihintay, isang binatang doktor ang lumapit sa kanila. Bago ito sa ospital. Kayo po ang nanay ni Maya Alunsina? Tanong nito, may ngiti sa mga labi. Ako si Dr. Miguel Reyes. Nabasa ko ang kaso ng anak ninyo. Huwag po kayong mag-alala sa review na yan. May mga kaibigan ako sa isang foundation sa Maynila. Susubukan kong ilapit sa kanila ang kaso ni Maya. Baka sakaling matulungan nila tayo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang munting sinag ng pag-asa ang tumagos sa madilim na mundo ni Tala. Isang taong handang tumulong ng walang kapalit, walang komplikadong nakaraan. Maraming salamat po, Doc. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis ng isang kidlat sa gitna ng unos. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, biglang nanikip ang dibdib ni Maya. Nahirapan itong huminga. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nangitim. Sinugod nila ito sa ospital. Ang maliit na emergency room ay napuno ng tensyon. Si Dr. Reyes mismo ang masikaso sa bata.
Pagkalipas ng 1 oras, lumabas ito ng silid. Ang mabait nitong mukha ay puno ng pag-aalala. "Tala," sabi nito. Ang boses ay seryoso. Hindi maganda ang sitwasyon. Biglang humina ang puso niya. Ang mga gamot ay hindi na sapat. Hindi na natin maaaring hintayin ang kahit anong review o tulong mula sa Maynila. Kailangan na niyang maoperahan. Agad-agad. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. "Magkano po, Doc? Magkano po ang kailangan?" Tumingin sa kanya si Dr. Reyes, ang mga matay puno ng awa. Sinabi niya ang halaga. Isang halagang imposible. Isang halagang katumbas ng isang bundok na hindi niya kayang akyatin. Ang bagyo ay tuluyan ng bumuhos. At si Tala, kasama ang kanyang munting bituin, ay nasa gitna nito, malulunod sa kawalan ng pag-asa. Ang puting pader ng ospital ay tila mga yelong dahan-dahang gumuguho papunta sa kanya. Ang amoy ng antiseptic ay sumasakal sa kanyang paghinga. Ang bawat beep ng makinang nakakabit kay Maya ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nakatayo si Tala sa labas ng ICU, pinagmamasdan ang kanyang anak sa likod ng salamin. Napapaligiran ito ng mga tubo at wire. Ang munting katawan na dati puno ng buhay ay ngayon isang marupok na bagay na nakikipaglaban para sa bawat hininga. Walang salita ang kayang maglarawan sa sakit na nararamdaman niya. Para siyang isang inang pinagmamasdan ang kanyang bituin na unti-unting nilalamon ng kadiliman at wala siyang magawa. Lumapit ang kapatid niyang si Aling Nena. Inabutan siya ng isang basong tubig. "Magpahinga ka muna, Tala. Kanina ka pa nakatayo dyan." Umiling si Tala. "Hindi ko kayang iwan si Maya, ate." Niyakap siya ng kapatid. "Nasaan na yung dayuhan? Yung sinag? Hindi ba't mayaman yun? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanya?" Mapait nang ngumiti si Tala. Siya, ang pamilya niya. Sila ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, ate. Hindi ko na siya maaring lapitan. Ang bawat oras na lumilipas ay parang 1 taon. Tinawagan na niya ang lahat ng kamag-anak na kaya niyang tawagan. Nangutang siya sa lahat ng taong mayroon siyang lakas ng loob na lapitan. Ngunit ang perang nalikom niya ay hindi man lang umabot sa kalahati ng kailangan. Ang bundok ay napakataas. Ang pader ay napakatibay. Naupo siya sa isang malamig na upuang metal sa pasilyo. Isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang pagod, puyat, at sakit ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang pinakamatinding uri ng kahirapan, ang kawalan ng kapangyarihan. Dito na ba magtatapos ang lahat? Ang lahat ng kanyang sakripisyo sa Kuwait? Ang lahat ng kanyang pangarap para kay Maya? Magiging isa na lang ba siyang numerong idadagdag sa listahan ng mga OFW na umuwing bigo at nawalan? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Ang parehong international number na tumawag dati. Alam na niya kung sino ito. Sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Wala nang natitirang takot sa kanya. Pinalitan na ito ng pagkasuklam at ng isang kakaibang tapang na dulot ng desperasyon. Sinagot niya ang tawag. "Ano na naman ang kailangan mo?" Sabi niya. Ang boses ay tuyo at walang buhay. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang tawa ni Ligaya. "Nabalitaan ko ang sitwasyon ng anak mo. Nakakalungkot." Hindi nagsalita si Tala. Hinigpitan niya ang hawak sa cellphone. "I can help." Pagpapatuloy ni Ligaya. Ang mga salita ay parang isang matamis na prutas na may nakatagong lason. "I can pay for everything. The surgery, the hospital bills, the best doctors, lahat." Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Tala, ngunit agad niya itong pinatay. Alam niyang may kapalit. Laging may kapalit. "Ano ang kondisyon mo?" "Matalino ka." Puri ni Ligaya. "Simple lang.
Mawawala ka. Aalis ka sa pulo ng Hiraya. Pupunta ka sa isang lugar kung saan kahit ang anino mo ay hindi na makikita ng papa ko. At hinding-hindi ka na magpapakita sa kanya kahit kailan. Itatakwil mo siya, pandidirihan mo siya, sisirain mo ang puso niya para hindi na niya isipin pang hanapin ka. Ang mga salita ay parang mga punyal. Hindi lang ang buhay niya ang hinihingi ni Ligaya, hinihingi nito ang kanyang kaluluwa. Ang pag-asang muling umibig na ibinigay sa kanya ni Sinag. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Kapatid mo siya. Bakit gusto mo siyang saktan ng ganito? Dahil iyon ang nararapat sa kanya. Sigaw ni Ligaya. Ang kontroladong boses ay biglang nag-iba. Puno ng galit na nag-ugat sa mahabang panahon. Para matuto siyang ang mga tulad mo ay hindi para sa kanya. Para maramdaman niya ang sakit na naramdaman ng pamilyang ito dahil sa mga pagkakamali niya. Katahimikan. Sa likod ni Tala, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng ICU. Lumabas si Dr. Reyes, ang mukha ay seryoso. Tala, kailangan na nating magdesisyon. Bawat minuto ay mahalaga. Tumingin si Tatala sa doktor. Tumingin siya sa salamin kung saan nakahiga ang kanyang anak. At tumingin siya sa kawalan kung saan naghihintay ang demonyo sa kabilang linya. Pag-ibig o buhay, ang sarili niyang kaligayahan o ang kinabukasan ng kanyang anak? Para sa isang ina, mayroon lang isang sagot. Laging may isang sagot. Muling idinikit ni Tala ang cellphone sa kanyang tainga. Huminga siya ng malalim. Sa bawat salitang bibitawan niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Tala, nandito ako. Isang boses sa kanyang likuran, ang boses ni Sinag. Dumating ito. Nalaman nito ang nangyari. Sa mga mata nito, nakita ni Tala ang pag-aalala, ang pagmamahal, ang pangakong hindi siya nito iiwan. Tumingin si Tala sa doktor. Tumingin siya sa salamin kung saan nakahiga ang kanyang anak. At tumingin siya sa kawalan kung saan naghihintay ang demonyo sa kabilang linya. Pag-ibig o buhay, ang sarili niyang kaligayahan o ang kinabukasan ng kanyang anak? Para sa isang ina, mayroon lang isang sagot. Laging may isang sagot. Muling idinikit ni Tala ang cellphone sa kanyang tainga. Huminga siya ng malalim. Sa bawat salitang bibitawan niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Tala, nandito ako. Isang boses sa kanyang likuran. Ang boses ni Sinag. Dumating ito. Nalaman nito ang nangyari. Sa mga mata nito, nakita ni Tala ang pag-aalala, ang pagmamahal, ang pangakong hindi siya nito iiwan. Ngunit ang pangakong yon ay hindi na kayang iligtas ang kanyang anak. Tumingin si Tala kay Sinag. Sa huling pagkakataon, pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking nagbigay sa kanya ng araw. At pagkatapos, nagsalita siya sa isang boses na malamig at matigas na, kahit siya mismo ay hindi makilala. Umalis ka. Hindi kita kailangan dito. Nagtaka si Sinag. Tala, ano bang sinasabi mo? Tutulungan kita. Sinabi nang umalis ka. Sigaw niya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi mo ba naiintindihan? Ayoko na sa'yo. Isa kang kamalasan sa buhay ko. Ang pamilya mo, ang nakaraan mo, lahat yan ay lason. Kung hindi ka dumating, sana tahimik ang buhay namin. Layuan mo na kami. Ang bawat salita ay isang punyal na itinarak niya, hindi lang sa puso ni Sinag, kundi pati na rin sa sarili niya. Nakita niya ang sakit at pagkalito sa mga mata ng matanda. Nakita niya kung paano gumuho ang pag-asa sa mukha nito. Tinalikuran niya si Sinag bago pa man niya makita ang pagtulo ng mga luha nito. Idinikit niyang muli ang cellphone sa kanyang tainga. Ang kanyang buong mundo ay nagdilim.
Wala nang natira, kundi ang boses ng demonyo sa kabilang linya at ang tibok ng puso ng kanyang anak. Pumapayag ako. Ang dalawang salitang iyon ay ang pinakamabigat na krus na papasanin niya sa buong buhay niya. Ang pera ay dumating sa bank account ng ospital kinabukasan, kasing bilis ng isang kidlat. Isang halagang hindi kayang bilangin ng kanyang mga daliri. Isang halagang katumbas ng kaluluwa niya. Nakatakda na ang operasyon ni Maya kinabukasan. Ang pinakamagagaling na doktor sa probinsya ay biglang naging available. Ang lahat ng kailangan ay naroon na. Ang lahat. Maliban sa kapayapaan sa puso ni Tala. Habang ang kapatid niya at ang mga doktor ay abala sa paghahanda, siya naman ay abala sa pag-iimpake. Hindi ng mga gamit ni Maya, kundi ng sarili niya. Isang maliit na bag lang, ilang pirasong damit, ang litrato ng kanyang anak. Iyon lang. Pagkatapos ng operasyon, habang natutulog pa si Maya, aalis na siya. Iiwan niya ang lahat. Iiwan niya ang kanyang puso. Iyon ang kasunduan. Tala, sigurado ka ba talaga dito? Tanong ni Aling Nena. Ang muka ay puno ng pagkalito. Saan ka pupunta? Paano si Maya paggising niya? Kailangan, ate. Sagot ni Tala. Ang boses ay walang buhay. Parang isang robot na sumusunod lang sa programang itinakda para sa kanya. Sabihin mo na lang kay Maya na mahal siya ni nanay. Sabihin mo na kailangan kong magtrabaho ulit sa malayo. Niyakap niya ang kanyang kapatid. Ikaw na muna ang bahala sa kanya, ate. Babalik ako. Balang araw. Isang kasinungalingan, isang matamis na kasinungalingan para protektahan ng lahat. Bago umalis, sumilip siya sa huling pagkakataon sa salamin ng ICU. Doon, nakahiga ang kanyang anghel. Ang dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Para sa iyo ito, anak. Kahit gaano kasakit, tumalikod na siya. Handa ng lisanin ng ospital. Handa ng simulan ng kanyang walang hanggang paglalakbay sa kawalan. Ngunit pagpihit niya, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Sinag, ang mga salitang binitawan ni Tala, ay tumusok sa kanyang puso na parang libu-libong karayom. Ngunit sa likod ng sakit, mayroong isang bagay na hindi tumutugma. Ang Tala na nakilala niya sa Kuwait ay isang babaeng tahimik ngunit matatag. Ang Tala na nakasama niya sa pulo ng Hiraya ay isang babaeng puno ng pag-asa. Ang babaeng sumigaw sa kanya sa ospital ay isang estranghero. Isang estrangherong puno ng desperasyon, hindi galit. Hindi siya umalis. Sa halip, umupo siya sa isang madilim na sulok ng ospital at nag-isip. Bakit biglang nagbago ang lahat? Ang bigla ang paglala ng sakit ni Maya. Ang bigla ang pangangailangan ng malaking pera. Ang tawag sa telepono. Tinawagan niya si Ben, ang kanyang tagasalin. Ben, may ipapakiusap ako sa'yo. Tawagan mo ang ospital. Magpanggap kang kamag-anak namin. Alamin mo kung magkano eksakto ang kailangan para sa operasyon at tanungin mo kung mayroon na bang nag-alok na magbayad. Makalipas ang kalahating oras, tumawag pabalik si Ben. Sir, nakakalito po. Sabi ng accounting, bayad na daw po ang lahat kaninang umaga lang. Isang anonymous benefactor daw po ang nagdeposito ng pera mula sa isang overseas bank account. Anonymous benefactor. Doon na niya naintindihan ng lahat. Iisang tao lang ang gagawa nito. Si Ligaya. Hindi ito tulong. Isa itong transaksyon. At ang kapalit ay si Tala. Isang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng 30 taon ang biglang bumuhay sa kanyang dugo. Ngunit alam niyang hindi galit ang solusyon. Hindi na siya ang duwag na binatang nagpatalo noon. Kailangan niya ng sandata. Isang sandatang mas makapangyarihan kaysa sa pera ni Ligaya. Ang katotohanan. May isang huling baraha na hawak ang kanilang pamilya, isang lihim na tanging siya at ang kanyang abogado ang nakakaalam. Ang huling testamento ng kanilang ama.
Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang abogado sa Kuwait. Ihanda mo ang dokumento. Ang specific clause para kay Luningning ay fax mo sa isang partner law firm sa Maynila. Kailangan ko ng isang representative. Ngayon na, umalis ka na. Masisira ang lahat. Sigaw ni Tala nang makita si Sinag. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. Takot na baka makita sila, na baka bawiin ni Ligaya ang lahat. Ngunit hindi na tinagsisinag. Hindi ako aalis, Tala. Hindi ngayon. Sa likod ni Sinag, lumitaw ang isang lalaking naka-Amerikana at may dalang briefcase. Magandang hapon po. Bati nito sa formal na tono. Sino siya? Naguguluhang tanong ni Tala. Biglang nagring ang cellphone ni Tala. Si Ligaya. Nanginginig niyang tiningnan si Sinag. Kinuha ni Sinag ang cellphone. Sinagot niya ito. At pinindot ang loudspeaker. Bakit hindi ka pa umaalis? Sigaw ng boses ni Ligaya. Nandito kami, Ligaya, nakikinig kaming lahat. Kalmadong sagot ni Sinag. Anong ibig sabihin niyan? Papa, anong ginagawa mo? Sinisira mo ang usapan. Walang usapan, Ligaya. Ang mayroon lang ay ang katotohanan. Sumenya si Sinag sa abogado. Tumikhim ang abogado. Ginang Ligaya Montefalco, ako po si Attorney David Reyes, kinatawan ng legal counsel ng inyong ama. Narito po ako para isakatuparan ng isang partikular na sugnay mula sa huling habilin at testamento ng yumaong si Ginoong Khalid Montefalco. Biglang natahimik ang kabilang linya. Ang pangalan ng kanilang ama ay isang salitang hindi kayang suwayin ni Ligaya. Ayon po sa dokumento, pagpapatuloy ng abogado, binubuksan ang kanyang briefcase at inilalabas ang isang papel na may selyo. Nakasaad dito ang lubos na pagsisisi ng inyong ama sa mga nangyari kay Guillermo Luningning at sa anak nito. Bilang pagbabayad puri, nag-iwan siya ng isang kautusan. Huminga ng malalim ang abogado at binasa ang nakasulat. Sakaling ang aking panganay na anak, na si Sinag lihim, ay muling magbukas ng kanyang puso sa isang babaeng may katulad na katayuan at pinagdaanan at magpakita ng katapatan dito, ipinag-uutos ko na ang isang bahagi ng aking personal na yaman ay ipagkaloob hindi sa aking anak, kundi sa nasabing babae at sa kanyang pamilya, bilang tanda na ang pagkakamali ng nakaraan ay hindi na dapat pang maulit at bilang pagkilala na ang tunay na yaman ay hindi na susukat sa dugo o salapi, kundi sa pag-ibig at pagpapatawad. Itinaas ng abogado ang kanyang tingin. Ayon sa kautosang ito at sa kapangyarihang ibinigay sa akin, isang trust fund na nagkakahalaga ng ay formal na inililipat sa pangalan ni Gengam Tala Alonsina at ng kanyang anak na si Maya Alonsina. Nabitawan ni Tala ang kanyang bag. Napaupo siya sa sahig, nanginginig, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa kabilang linya, wala nang maririnig, wala nang sigaw, wala nang pagbabanta. Tanging ang tunog ng isang nabasag na hininga, isang hikbi ng isang taong ang buong mundo, ang buong pinaniniwalaan, ay gumuho sa isang iglap. Ang pag-apruba ng amang matagal na niyang hinahanap ay ibinigay pala sa mga taong pinakakinamumuhian niya. Ang tawag ay naputol. Tapos na ang laban. Lumuhod si Sinag sa harap ni Tala. Hinawakan niya ang mga pisngi nito at pinunasan ang mga luhang hindi nito na malayang dumadaloy na pala. Tapos na ang bagyo, aking Tala. Bulong niya. Malaya ka na. Ang operasyon ni Maya ay naging matagumpay. Ang mga salitang yon mula kay Dr. Reyes ay tila isang napakagandang musika sa pandinig ni Tala. Pagkatapos ng ilang araw sa recovery room, inilipat si Maya sa isang pribadong silid. Isang silid na maliwanag, maluwag, at may bintanang tanawang asul na dagat. Lahat ay binayaran ng pondong ipinagkaloob sa kanila. Isang kaloob mula sa nakaraan na siyang nagligtas sa kanilang hinaharap. Sa loob ng isang linggong yon,
Hindi umalis si Sinag sa tabi nila. Siya ang kasakasama ni Tala sa walang tulog na mga gabi, ang kahalili nito sa pagbabantay. Siya ang tagabili ng pagkain, ang tagakwento kay Maya ng mga alamat mula sa mga librong dala niya. At higit sa lahat, siya ang tahimik na presensyang nagbibigay ng lakas kay Tala nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Maya, magkasama silang lumabas ni Sinag para maglakad-lakad sa dalampasigan na nasa likod lamang ng ospital. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay banayad. Matagal silang hindi nagsalita. Pinakiramdaman ang katahimikan. Pinakiramdaman ang isa't isa. Si Tala ang unang bumasag dito. Patawad, Sinag. Tumingin si Sinag sa kanya, ang mga matay puno ng pag-unawa. Patawad sa mga sinabi ko. Pagpapatuloy ni Tala, ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Nasaktan kita. Ginawa kong sandata ang nakaraan mo laban sa'yo. Hindi ko dapat. Inilagay ni Sinag ang kanyang hintuturo sa mga labi ni Tala. Shh! Naiintindihan ko. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Walang dapat ipatawad, Tala. Dahil kung ako man ang nasa kalagayan mo, gagawin ko rin ang lahat para sa anak ko. Ang tapang na ipinakita mo. Iyon ang mas lalong nagpahanga sa akin sa'yo. Ang mga salitang yon, sa halip na magpagaan, ay mas lalong nagpaiyak kay Tala. Isang iyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Isang iyak ng pasasalamat para sa isang pag-unawang hindi niya inaasahang matatanggap pa. Naisip ko si Luningning, amin ni Tala, sa gitna ng kanyang mga hikbi. Natakot ako na baka iyon din ang maging kapalaran ko. Hinawakan ni Sinag ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na ito binitawan ni Tala. Hindi ako ang duwag na binatang nagpabaya noon, Tala. At hindi ka si Luningning. Ikaw si Tala, ang sarili mong bituin. At sisiguraduhin kong hinding-hindi na muling mamamatay ang liwanag mo. Tumigil sila sa paglalakad. Magkaharap. Ang mga alon ay tila mga saksing humahalik sa kanilang mga paa. Tungkol sa pera, sabi ni Tala. Hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin yon. Parang hindi tama. Umiling si Sinag. Hindi iyon galing sa akin, Tala. Galing yon sa isang amang nagsisisi. Isang paraan para itama ang isang napakalaking pagkakamali. Gamitin mo yon para sa kinabukasan ni Maya. Gamitin mo para tulungan ang iba. Gamitin mo para tuparin ang mga pangarap mo. Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Mga pangarap? Matagal ko nang kinalimutan kung ano ang mga yon. Kung gayon, panahon na para alalahanin mo ulit, sabi ni Sinag, ang kanyang mga matay kumikinang. Wala silang impormasyon tungkol kay Ligaya. Matapos ang tawag na yon, tila naglaho na lang ito na parang bula. Hindi na muling tumawag o nagparamdam. Para kay Sinag, iyon ay isang sugat na kailangan pa ng mahabang panahon para maghilom. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang hinaharap na nasa kanilang harapan. Nang makalabas si Maya sa ospital, ang una nilang pinuntahan ay ang bahay-araw. Naabutan nila itong medyo maalikabok, ngunit buo pa rin. Isang tahimik na saksi sa kanilang munting pangarap. Dito na po ba tayo titira, nanay? Tanong ni Maya, ang mga matay bilog sa paghanga. Tumingin si Tala kay Sinag. Ngumiti sila sa isa't isa. Oo, anak, dito na. Ginamit ni Tala ang isang bahagi ng pera para mas pagandahin ang bahay-araw. Nagdagdag siya ng mas maraming mesa, naglagay ng isang maliit na palaruan para sa mga bata sa buhanginan, at nag-hire siya ng ilan sa kanilang mga kapitbahay bilang staff. Ginamit din niya ang pondo para magtayo ng isang maliit na foundation sa Pulo ng Hiraya, isang tulong pinansyal para sa mga batang may karamdaman, katulad ng kanyang anak. Ang babaeng dating nagtitinda lang ng kakanin sa ilalim ng puno
ay naging isang liwanag sa kanilang komunidad. At sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, laging nasa tabi niya si Sinag, hindi bilang amo, hindi bilang benefactor, kundi bilang isang katuwang. Isang dapit hapon, ilang buwan matapos ang lahat ng pagsubok, magkasama silang nakaupo sa labas ng kanilang matagumpay na kapihan. Pinagmamasdan nila si Maya na masayang nakikipaglaro sa mga kaibigan nito sa dalampasigan, malakas at malusog. Ang tunog ng tawanan nito ay ang pinakamatamis na musikang kanilang narinig. "Masaya ka ba, Tala?" tanong ni Sinag. Sumandal si Tala sa balikat nito. "Sobra! Hindi ko akalain na posible pala ang ganitong klaseng kapayapaan." "May kulang pa," bulong ni Sinag. Tumingin si Tala sa kanya. Mula sa bulsa nito, may kinuha si Sinag. Hindi ito isang mamahaling singsing na may diamante. Isa itong simpleng singsing na yari sa pinakintab na kabibe, isang bagay na siya mismo ang gumawa. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang palasyo, Tala Alonsina," sabi ni Sinag. Ang boses ay sinsero at puno ng pagmamahal. "Ang tanging maipapangako ko sa iyo ay ang lahat ng pagsikat at paglubog ng araw na magkasama nating panonoorin dito sa ating bahay-araw. Papakasalan mo ba ako?" Ang mga luha sa mata ni Tala sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa sakit o ginhawa. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isinuot ni Sinag ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. 1 taon ang lumipas. Ang amoy ng bagong timplang kape at pandesal nakalalabas lang sa oven. Ang masayang daldalan ng mga customer na nag-aalmusal. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng aming dingding na kawayan. Ito na ang aking umaga. Ito na ang aking buhay. Mula sa kusina, tanaw ko ang buong bahay-araw. Puno ito. Puno ng buhay, puno ng tawanan. Naging paboritong tambayan na ito, hindi lang ng mga tagapulo ng Hiraya, kundi pati na rin ng mga turistang dumarayo para matikman ang aming biko ni Tala at kape ni Sinag. "Tala, anak, pa-order pa ng 1 kapeng barako," sigaw ni Mang Romy, isa sa mga mangingisda na suki na namin. Ngumiti ako. "Opo, Tay Romy. Paparating na po." Habang nagtitimpla ako ng kape, naramdaman ko ang 2 braso na yumakap sa akin mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ng libro at dagat. Si Sinag. Mukhang pagod na ang asawa ko. Bulong niya sa aking tainga. Humarap ako sa kanya at inayos ang kwelyo ng kanyang polo shirt. Masaya naman ang pagod ko. Tinitigan ko ang kanyang mukha. May mga ngiti nang nakaukit sa gilid ng kanyang mga mata. Mga guhit na dala hindi ng kalungkutan, kundi ng madalas na pagtawa. "Ikaw? Hindi ka pa ba pagod, Mr. Lihim?" Ngumiti siya. "Hindi ako mapapagod hanggat kasama kita." Mula sa counter, pinagmasdan ko si Tala habang inaasikaso niya ang mga customer. Bawat ngiti niya ay parang gamot. Bawat tawa niya ay parang musika. Ito ang babaeng pinangarap kong makasama, ngunit hindi ko akalaing posible pala. Sa labas, sa may palaruan, nakita kong naglalaro si Maya kasama ang iba pang mga bata. Malusog na ito at malakas. Tinatawag na niya akong Papa Sinag. Ang salitang iyon, sa tuwing naririnig ko, ay nagpapagaling sa lahat ng sugat ng aking nakaraan. Ang pamilyang ipinagkait sa akin noon ay ibinalik ng tadhana sa isang paraang hindi ko inaasahan. "Papa Sinag, tulungan niyo po kami dito sa Sandcastle," sigaw ni Maya. Tumawa ako at lumabas para samahan sila. Hindi na ako ang matandang nakakulong sa aklatan. Dito sa buhanginan ng pulo ng Hiraya, kasama ang aking mag-ina, ako ay bata muli. Ako ay buo muli. Wala na kaming balita kay Ligaya. Ngunit isang beses, nakatanggap ako ng isang maikling email mula sa isang hindi kilalang address. Walang laman kundi isang link sa isang article. Tungkol ito sa isang Monte Falco Foundation na nagsimulang magpondo
ng mga scholarship para sa mga mahihirap na kababaihan sa gitnang silangan. Walang pangalan ni Ligaya, ngunit alam ko, umaasa akong iyon na ang simula ng kanyang sariling paghilom. Nang matapos ang maghapong trabaho, isinara na namin ang bahay-araw. Oras na para sa aming pamilya. Naglatag kami ng banig sa dalampasigan. Sa harap mismo ng aming kapihan, nagdala si Sinag ng hapunan, simpleng inihaw na isda at kanin. Si Maya naman ay may dalang sketchbook, iginuguhit ang papalubog na araw. "Nanay, Papa," sabi ni Maya habang kumakain kami. "Sabi po ng teacher ko, ang hiraya daw po ay isang pangarap na gusto mong matupad." Nagkatinginan kami ni Sinag. "Opo, anak," sagot ko. "Isang napakagandang pangarap." "Ito po ba yung hiraya natin?" tanong niya, habang itinituro ang aming kapihan, ang dagat, at kaming tatlo na magkakasama. Hinaplos ni Sinag ang buhok ng bata. "Oo, munting bituin. Ito na ang ating pulo ng hiraya." Pagkatapos naming kumain, sumandal ako sa balikat ni Sinag. Si Maya naman ay nakahiga sa aking kandungan, pagod na sa maghapong paglalaro. Magkakasama naming pinanood ang dahan-dahang paglamon ng dilim sa kahel na kalangitan. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Ito ay puno. Niyakap ako ni Sinag. "Mahal kita, aking tala." "Mahal din kita, aking Sinag," sagot ko. Hindi na kami mga anino. Hindi na kami mga lihim. Kami ay 2 taong sinubok ng tadhana, pinaghiwalay ng mundo, ngunit pinagbuklod ng isang pag-ibig na kasing lawak ng dagat sa aming harapan at kasing liwanag ng libu-libong bituin na nagsisimula ng kumislap sa kalangitan. Dito, sa aming munting isla ng mga pangarap, sa wakas, kami ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento nina Tala at Sinag sa dalampasigan ng kanilang sariling pulo ng hiraya. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal kong kaibigan at taga-subaybay, sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa madilim na pasilyo ng isang palasyo sa Kuwait hanggang sa maliwanag na buhanginan ng Pilipinas, naramdaman ko po ang inyong presensya at suporta. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ang bawat pighati at tagumpay ni Tala at Sinag, para ko na rin kayong kasamang nagdarasal, umaasa at naniniwala na sa huli, ang kabutihan at tunay na pag-ibig pa rin ang mananaig. Naging inspirasyon ko po kayo para bigyan sila ng isang wakas na karapat-dapat sa kanilang ipinaglaban. Sana po, sa pamamagitan ng kanilang kwento, na iparamdam ko sa inyo na lahat tayo ay may kakayahang maging bituin sa sarili nating madilim na kalangitan at na mayroong laging sinag ng pag-asa na handang tumagos kahit sa pinakasaradong mga bintana. Ang pagpapatawad sa sarili man o sa iba ang siyang tunay na susi sa paglaya at pagsisimula muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot? Ibahagi niyo po sa comment section sa ibaba. Dahil ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga. Hanggang sa ating susunod na paglalakbay ng puso. Maraming salamat po.